Hello! O, diba? Parang kabuti lang si Kumaring Simang kasi maisipan lang kung kailang susulpot. Aba naman ay syempre at ayoko naman na magsawa kayo sa aking pagmumukha. Pero ang totoo talaga ay sa sobrang kabisihan ko, minsan-minsanan ko na lang talaga magawa itong aking hobby na ito, ang magawa ng mga videos sa kung anong nangyayari sa araw-araw. Ay so ito nga nang nangyari, naglamyarda naman ang mag-ina ni Simang. Abay, sabi ko nga kailangan ko munang magwagwag ng stress at tumayo sa aking kinauupuan at talaga namang magkakakalyo na ang poet. E di ayun, sakto namang naaya ako na itong aking dalawang pinsan na manguha daw kami ng star apple. Alam niyo ba yung star apple? Kay Mito dito yan sa amin. At yan, sumama pa nga itong si Taya na hindi naman makapagtyaga sa paglalakad. Gusto ay karga. Ay, kainaman na. Malapit lang naman kasi ang aming pupuntahan. Doon laang kung natatandaan nyo yung video ko na nanguha kami ng mangga dati, nung tagmangga. Ngayon naman, ang pangunguhan at hihingin namin ay kay Mito. O diba? Ay, nako, yun talagang kagandahan at kasarapan dito sa bukid. Kahit wala kang tanim, sabi nga ay hindi ka magugutom dito. Pwede naman pahingi-hingi lang. At kung yun yung mapapansin ay kung ano-ano pa gagawa ko dyan. Naisip ko kasing gawin. Bakit ba hindi ko gawin yung mga trending na nakita ko sa Facebook? Kaso hindi ko yata kaya yung peg ng mga naka-bikini lang. Naku po, Diyos ko po, Rude. Ay siya, tamang ganyan lang. Tsanananananan. Diyos ko po, patatawarin at babaliw na nga yata sa sobrang stress si Simang. Pero nakakamiss din talaga itong mga maglakad-lakad ng ganito kahit medyo kalayuan yung aming pupuntan. Actually, hindi naman malayo. Nasanay lang talaga tayo na laging sakay sa motor. Kaya para sa iba, malayo. Pero malapit din. Ano ba yun? Malayo, malapit. Ay nako, ibang-iba na talaga ang panahon ngayon. Kaunting pupuntahan nakamotor. Samantalang kami, believe it or not, nung mga bata kami, eto, maning-mani sa aming lakadin yan. Pag pupunta kami sa school, araw-araw namin itong nilalakad. Ewan ko pa masyado kung na-appreciate ngayon nung tumanda ako, yung mga ganitong view yan, yung mga baka sa paligid. Samantalang dati, normal lang yan na nakikita namin dito sa araw-araw. Ito kasi yung nawala sa paningin ko nung matagal kaming tumira sa syudad. Kaya naman nung nagbalik kami dito ay talagang very much appreciated ang mga ganitong mga cinema ba. Parang yung mga nakikita lang natin doon sa mga video, sa mga vlog. Parang amaze na amaze. Pero talaga dito sa amin, normal lang yan. Normal ang ganitong kagandang view, normal ang ganitong kagandang kapaligiran. Normal na makakita ka ng baka, ng mga kabayo. Ayan, kita nyo, normal lang yan dito sa amin. Lalo nung bata kami, yung mga may bakid. Naku, sumasakay pa ako dyan nung bata kami. Sa halip na niyog ang nakasakay dyan, ako talaga nakasakay dyan. So, shout out na lang sa mga nakaranas na sumakay sa bakid. Ewan ko anong tawag sa inyo, basta bakid ang tawag dyan sa amin. At alam nyo ba na ang una kong natutunang sakyan ay hindi motor, kundi kabayo. Marunong ka ba sumakay sa kabayo? Abay, oo naman po, Madam Taya. Alam po ba ninyo na ang una kong natutunang sakyan ay kabayo at hindi ang motor? Aba, anak ko, hindi mo ba alam na kamag-anak ko si Mikey Kuwangki. Ay naku, char lang talaga anak, hindi mo nakilala yun. Naranasan ko ding mahulog, alam mo ba, hindi lang sa motor ako nabangasan din ako sa pagsakay sa kabayo nang ako'y bata. At dahil nga ayan, eksaktong nagpapabuko dito ang aking tiyahin, ay ditirahin na rin natin ang buko. Ay namiss ko ito, ang mura dito sa amin, hindi buko. Hindi uso dito ang salitang buko, ang uso dito ay mura. At yan, naranasan nyo din ba ang salitang kutsara pag nagbubuko? Yan ang kutsara namin pag nagbubuko, ano? At ito na nga ang kagandahan kapag ikaw ay maagang nangangahangga, nangangapit bahay. Mabubusog na naman si Simang nang walang inilalabas na puhunan. Diyos ko po, Rude. Aba, ay wala nang dalawang sabi nung sinabi ng tiyahing kumain ay kain at lantaki. Aba, ay hindi pa ako nag-aagahan. Abay, lalo na't garani ang ihahain sa iyo, yung ginisang bagoong tapos may sinaing na isda. Diyos ko po, Rude, walang katanggi-tanggi. At yun ang anong nabusog na nga po ang sawa este. Nang nabusog na po ang mag-ina, ay mag-proceed naman tayo sa ating plano, ang manguha ng kay Mito. Ngayon ay namumroblema ako kung paano kami kukuha sa taas ng puno. Ito talagang punong ito ay matandang puno ng kay Mito. Kaya naman sa sobrang taas niya ay Diyos ko po, ang hirap abutin ng bunga. Buti na lang may naaabot kahit papaano. O lahat ba kilala na ang prutas na ito? Ewan ko kung anong English. Ito ba yung star apple? English ay star apple. Hindi ko talaga alam. Kay Mito kasi ito sa amin at
napakasarap talaga ng ganitong prutas at mangilan-ngilan na lang talaga ang meron nito ngayon dito sa amin dahil kalimitan nga sa nauuling or napapabayaan na yung mga tanim na ganito. Ay naku, ito nga kasama kong si Taya. Kasama ko nga pero ayaw niyang tikman kung anong lasa. Ay naku, sabihin nyo na ang gusto nyong sabihin. Pero sa totoong buhay, ang nangyari dyan, taga-turo lang talaga ako. Tapos kapag may nahuhulog, taga-kain na din. Kaya ang ending, hindi mapuno-puno yung dala naming lagayan, yung dala naming porcho. Sabi siguro, panay na ang tawala ang sa akin na rin mga nagbubuko din sa gilid habang pinapanood kung paano nangyayaring ako'y taga-mandula ang samantalang yung dalawang kong kasama hindi magkamayaw kung paano manunungkit ng kaimito. Eh ba, hindi ka naman sa sobrang taas na rin punong are, lahat na lang ng paraan ay aming ginawa, kaya lang ay talagang saganang-sagana sa bunga. Ay hirap naman kaming abutin. Man din nga rin si Odel ay nakakyat nga naman sa sanga. Ay punong-puno naman ang langgam, kaya hindi rin nagtagal, maya-maya bumaba din. Diretso sungkit na lang ulit. At ito na nga, sabi nga pagka may tiyaga, may nilaga may kaimito. Ayan, napuno din ang lagayan at ready to go na nga. At baka tayo mahabol ng may-ari ng bahay. Ay bakit hindi? Pinakain ka na nga tapos isang portion pa ng kaimito ang dala namin. Baka akalain na rin hindi kakainin at aming ibebenta. Ay siya tayo at umuwi na at baka tayo mahabok pa. At kita na naman na sulit ang aming pagpunta dahil pumunta ako diyang naka-lipstick. Pag uwi ko nabura na, kakakain at kadalagay ng pakda ng kaimito. Ayan. Wag lang talaga magkakatotoo ang sinasabi ng mga matatanda na kapag nasobrahan sa star apple, nasobrahan sa kaimito, alam na. Tibik ka. Ay siya, dito na lamang po at salamat sa inyong pagsama. Sa susunod ulit. Paalam.